Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ipipicture natin po ngayon ay ang Laban Kasamang Bayan together with Kapranco, si Ma'am Ina, si Miss Lorraine Badoy at si Ka Eric Celis sa pangunguna o pamumuno ng ating butihing pastor na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City at sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at gayon din sa iba't ibang dako ng mundo. At pag-usapan nila dito ang patungkol sa CPP, NPA, NDF at yung mga naging pahayag ng ating butihing kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at iba-iba pong topic at marami kayong mapupulot na aral dito at kaalaman patungkol sa nangyayari sa kapalibutan ng ating bansang Pilipinas. So, tunghayan na po natin. At bago po tayo magsapol, ay aking pasasalamatan muna ang aking mga viewers at lalong-lalo na ang aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. So, tunghayan na po natin guys. At para meron tayong dagdag kaalaman sa ating mga sari-sarili. So, eto na po sila. Pilipinas at sa ating mga kababayan sa buong mundo na nakasubaybay sa mga oras na ito. Ako si Franco Baranda at ito ang Laban Kasama ang Bayan. At gayon din sa ating pinakamamahal kagalang-galang at puting pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy na siyang gumawa, may akdat na katid ng programang ito upang maging daan at takbusin na ang mapanlinlang na komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF na sumisira sa pinakamamahal nating bayang Pilipinas. At kasama ko ngayong umaga ang ating team na sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey Ka Eric Celis at si Miss Ina Mortel. Magandang umaga, team. Good morning, team. Magandang umaga, Franco, Doc Lorraine, and Ka Eric. At of course, sa buong sambayan ng Pilipino, nakasama natin sa another episode na naman ng Laban Kasamang Bayan. Still, online edition po tayo. Mapapanood sa YouTube, Facebook, at sa ating website. Yan, makikita po natin mamaya sa ating screen. And even, naka-cross-post tayo sa page ni Ka Eric. Yan. At of course, ating special na pagbati sa ating pinakamamahal kagalang-galang putihing pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, dahil may panibagong araw na naman tayo na pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng programang ito. Kaya naman, samahan niyo po kami hanggang sa dulo po ng ating palatuntunan. Ayun. Good morning, Ina. Good morning, Franco. Good morning, Eric. Morning, ma'am. At good morning, Pastor. Magandang umaga din sa aking mga kababayan. Maraming salamat at kasama namin kayo sa isa na nawang linggo ng paglalaban sa ating bansa at pagmamahal sa ating bansa. So thank you, Pastor, for giving us this platform kung saan yung ating mga kababayan ay nabibigyan natin ng armas laban sa CPP at PA-NDF, ang number 1 na salot ng Pilipinas at ng makausad ng bansa. Actually tapos na sila. No, zero guerrilla fronts na tayo. Maraming salamat, NTF-ELCAC. So thank you very much, Pastor, and lalong-lalo na sa ating mga kababayan. Kayo ang rason kung bakit nangyayari lahat ito. So, hello to Reyna, malapit ka na umuwi. And of course to my beloved Pops and Director Peter Senalo. Magandang umaga, Ma'am Lorraine. Maraming salamat, Miss Ina and Brother Franco. Thank you for joining today sa ating programang Laban Kasamang Bayan online. Until January 21 or 22 yata ang ating full online episode ng paglalayag at paglalahad dito sa SMNI. Program sana natin na Laban Kasamang Bayan pero online episode muna tayo. Mga kababayan, dahil nga sa patuloy na paggigiit ng iligal at abusadong pagsuspende sa programa ng SMNI na Laban Kasamang Bayan at sa gikan sa pasa para sa masa. At ganoon na rin po ang SMNI as a channel doon sa tinatawag nating abuse of power and extensive ignorance of the law sapagkat ang NTC mismo ay executioner, judge, complainant, lahat na wala ng proseso ng batas na inobserve. Lamang busalan tayo dito sa SMNI. Pero dahil may online, ay tuloy-tuloy po ang ating paglilingkod through Facebook and YouTube. Pastor, maraming salamat for your leadership, courage, and guidance sa ating pong pagpapalakas ng loob at paninindigan
na patuloy pong labanan ang numero unong nagwawasak ng ating bayan at patapos na ang kanilang kasaysayan sa ating mga mamamayan at sa ating buong bayan, ang salot na CPP, NPA, NDF ang naghihingalo at huling hibla ng kanilang hininga ay nandito po sa loob ng Kongreso ang kanilang infiltration group na mga party list kamatayan group ni Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosa sa kanilang mga urban operatives na iilan na lang ito sapagkat napakababa rin ng kanilang recruitment. And by the way, before tayo magpapatuloy, Brother Frank, sa napakagandang pahayag ni former President Rodrigo Duterte, breaking news muna tayo mula sa Samar. Bago po yung breaking news niya, ay nakita niyo naman, itong apat na news anchor ay talagang hindi tumitigil sa paglalahad ng mga totoong balita patungkol sa nangyayari sa ating palibot dito sa bansang Pilipinas. At alam ko rito yung breaking news niya tungkol sa isang kadre. Tunghayan po natin, guys. Nakomentuhan lang ko lang po ng bahagya dahil nakita nyo naman puso ng apat na to. Talagang handang maglingkod sa taong bayan dito sa ating inang bansang Pilipinas. Tuloy po natin, guys. Galing kina General Bistuer, ang namumuno na kadre at pinuno ng NPA sa sub-regional area sa Samar na si Colima ay na-neutralize, patay. Kahapon yata ito na operations, kasama po ang mga tropa ng pamahalaan. Itong si Colima ay regional kadre, KTKR, Kumiting Tagapagpaganap, Kumiting Rehiyon sa Samar area, at may mga na-recover na baril. Congratulations po sa napaka-epektibong security and military operations na inilunsad ng ating mga tropa ng pamahalaan dyan sa area po nila General Toto Bistuer sa Samar area. Back to you, Brother Franco. Yes, Ka-Eric. At yan nga yung isa sa maganda dito. Nakikita natin this previous weeks na sunod-sunod ang neutralisa. Noong nakaraan, 10 NPA, saklap ng Ka-Eric. Doon. Christmas Day ata. Christmas pa yun. Christmas Day. Tapos itong mga nakaraang araw din, may mga sumuko. Sunod-sunod yan, hindi na namin maibalita lahat. At pero din Frank sa Kwan, sa Zamboanga, sub-regional area din. Yes. Sub-regional area, Front Secretariat. At ma'am, inamin nila yung pagkamatay ng 5 NPA sa Batangas nung Christmas din, prior or 2 days before Christmas. So tama ka doon, Brother Franco, tuloy-tuloy ito ng mga neutralization and successful operations. Yes. Actually, Ka-Eric, yung naging pahayag ng ating Armed Forces of the Philippines ay talaga naman napakaganda na wala nang active, kung di ako nagkakamala, wala nang active guerrilla fronts dito sa ating bansa. So ito'y nagpapakita lamang na ang ginagawang operasyon ng NTF-ELCAC, dahil yun yung ipinagmamalaki every division Yeah. Tama. Ang kanilang National Task Force and Local Communist Armed Conflict ay wala nang mas hihigit pa sa solusyon na kanilang ginagawa dahil kapartner ng kanilang military operation ay yung pagbukas palad nila sa mga rebelding gustong sumuko sa ating pamahalaan. Kaya naman nakita natin really remarkable ang nagawa ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict, at ngayon po ay mapalad tayo dahil nawi-witness po natin ang mga success na ito. May hirit lang ako, Franco, kasi Yes. nabanggit mo yan kaya hindi natin na maiwasan magtanong, para saan pa po ba itong peace talk, exploratory talks na isinusulong ng ating pamahalaan? Ngayong talagang victorious na Para ang may ating kumita. pamahalaan. Baka siguro para may kumita. May pundo kasi na na-involve. Tanong natin si Charlie Galvez. Oo, dapat din magpaliwanag ang OPA Pros, of course, sapagkat they are the advisors of the President pagdating dito. Pero may punto ka dun sa tanong mo, Miss Ina. Hindi ba dapat ay ipasurrender na natin sila, bigyan sila ng political exit? At ang hindi mag-surrender, habulin ng batas at latiguhin ng ating katarungan. Ang magsusurrender at bibigay ng armas at kikilalanin ng otoridad ng gobyerno, tutulungan natin makabalik. Oo. Pero yung iikutan at ididribble natin sila sa isang peace talks na para bagang sila pa rin ang nagtatakda at may kapangyarihan sa pagdikta ng manipulasyon, ay mukhang questionable po yan. Kaya ang taong bayan po ay nananawagan, ubusin na natin ang NPA na gusto pang makipaglaban kasi less than mga 1,200 na lang naman yan o 1,000 lang. Ang susuko, accommodate. May amnesty proclamation na ang Pangulo at inaayos na ang pagpapatupad. May i-clip pa naman na existing program
at mayroon pa namang mga iba pang pamamaraan na magkaroon ng political na pag-accommodate sa kanila upang talikuran ang marahas at madugong buhay. Pero tama ka, Miss Ina, Ma'am Lorraine, Brother Franco, nang sinabi mo, dapat ang gobyerno ay nagpapakita ng kanyang lakas at ng kanyang paninindigan laban sa CPP, NPA, NDF. Kaya, Ma'am Lorraine, ang pagkakaalam natin ay malaki po ang pondo na ibinibigay bilang tulong ng Royal Norwegian Government. Kung may counterpart equity na fund or pundo ang gobyerno, hindi natin alam sapagkat ito rin ang binabantayan ng CPP, NPA, NDF at nagagamit nila ito, ang mga pundo na ito para sa kanilang pagliwaliw at mga lakwatsa ng mga kanilang consultants ng NDF, ng CPP, ng NPA sa abroad. Yes, Eric. Correct ka, Eric. Pero umpisa natin, Eric, ang ating talakayan ito sa isang magandang balita. Ito naman po, yan po guys. At siguro mapapakinggan to ng ating mga kapatid na Pilipinong mga CPP, NPA na ang gaganda ng mga proyekto ng ating gobyerno patungkol dyan. Simula pa yan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung siya ay nanunungkulan bilang isang Pangulo. Talagang kung todo na, kumbaga naging parang all-out war para sagipin yung ating mga kapatid na CPP, NPA na nasa kabundukan pa. So sinasabi nga nila dito, kukunti na silang mga aktibo sa buong Pilipinas. So kung 1,200 ang sinasabi nila, di umano na bilang, kung kakalat niya sa buong Pilipinas, konting-konti na lang sila. Konting-konti lang. Kaya yung sinasabi nilang 1,200, mga kapatid dating Pilipino, pwede na kayong bumaba at sumurrender at ibaba yung inyong armas para magkasama-sama na tayo dito sa ating bayang Pilipinas na kumbaga talagang akapin natin ng bawat isa para sa matiwasay na bayang Pilipinas, sa ating inang bansang Pilipinas. So, malamang napapakinggan lang to. Hindi lang natin alam kung sino ang mga pumipiit sa kanilang mga damdamin upang bumaba ng bayan, upang mamuhay ng matiwasay. So, kapwa ko Pilipino dyan sa bundok, baba na tayo at may mga programa naman ang ating gobyerno para sa inyo. So, ituloy po natin. Dahil may magandang balita sila eh. Minsan na rin din natin marinig ang ating former president. Yan nais ni dating Pangulong Duterte na makausap si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa kinakaharap ngayon ng SMNI. Aniya, dahil sa suspensyon sa network, nadali rin ang kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Hindi komprontasyon, kundi nais lamang na makausap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa investigasyon sa SMNI o Sunshine Media Network International na nag-ooperate sa bisa ng prangkisa ng Kongreso sa Suarez Sul Media Corporation. Ito ang inihayag ni Duterte sa isang press conference kasama ang mga miyembro ng media sa Davao noong Sabado. Gate ng dating Pangulo, hindi siya pinakiusapan ni Pastor Apollo Sikibuloy ukol rito. Pero nais siyang tulungan ito dahil apektado rin anya ang kanyang programa na Gikan sa Masa para sa Masa. Kasi nadali yung aking Gikan sa Masa. Isali ko na lang yung akin because yun ang importante sa akin yung ayaw kong I do not want to confront the president, but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. Ako, as far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely. Maybe commented on the directions that the government is proceeding. Hindi sang-ayon si dating Pangulong Duterte sa naging hakbang na ginawa ng National Telecommunications Commission dahil wala naman anyang anomalya na nakita ang ahensya sa gobyerno sa SMNI. Tinuod lang ng intisiba. Wala man sila nakita, they have not come up with even an allegation, huwag na yung charge of any wrongdoing. Wala ko nakita nga na gisunod nga postong procedure.
wala akong nakitang procedure na tama na sinunod. Ayon pa sa dating Pangulo, posibleng maglabas siya ng opisyal na pahayag ukol sa isyong ito sa mga susunod na araw. One of these days siguro, I'll just to come up with a statement. Not necessarily defending Pastor Kibuloy, but just to say something about the way things are. Samantala ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chely Garafil, bukas ang Malacanang para sa nais si Duterte na makipagdialogo sa Pangulo. Ani Garafil, palaging available si Pangulong Marcos sa dating Pangulo. Matatandaan na ang NTC ay nagpataw ng 30 araw na suspensyon sa SMNI dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa termino at kondisyon ng prangkisa nito. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, eto si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Ma'am, unahan ko muna ng komentaryo. Dinipasa ko kay Ma'am Lorraine at kay Miss Ina at kay Brother Franco. I am very touched. Ang taong bayan po ay nararamdaman ang pagpapakumbaba ng kanyang sarili ng ating Pangulo, dating Pangulo, Rodrigo Duterte, na sinabi niya na gusto niya makausap ang kasalukuyang Pangulo ng bansa para mapaliwanagan at magkaliwanagan tungkol sa nangyayaring panghaharas, panggigipit sa SMNI, at sabi pa nga niya, not necessarily to defend Pastor Kibuloy, but panaigiit ang mga tama na paggalang sa karapatan. Thank you, Mr. President Rodrigo Duterte, sir. Napakalinaw ng binanggit ninyo, usapin ito ng mga karapatan, tamang proseso, pagrespeto sa batas, at paggalang ng kapangyarihan sa kanyang mga nasasakupan. Yan po ang nakukuha kong tema niya. At kasabay po doon, binanggit ni former President Rodrigo Duterte na nasasaktan siya na pati ang program niya, na siya yung kanyang parang sa kanyang retirement, sa politika, nagiging kaabalahan niya na makapagbigay ng kuro-kuro, mga opinion at pananaw na napapakinggan ng kanyang mga kababayan, ng ating mga kababayan, na wala din ito. At pati na, yun na ang unang tinarget kasama ng Laban Kasamang Bayan. So, at dito niya rin inihayag, ma'am, sa Davao, sa kanyang pahayag sa media, nilinaw niya na huwag siyang bigyan ng mga malisyusong intriga sa destabilisasyon sapagkat siya ang unang tumututol sa destabilisasyon. At binanggit din niya diyan sa press conference na nasundan ko na gusto niyang ipaliwanag na ang demokrasya ay dapat buhay. At dapat ang mamamayan sumusuporta sa gobyerno para paunlarin ang demokrasya at ang bayan, hindi para kalabanin ito. So malinaw po na may mga intrigang kumakalat at mga panunulsol. At dahil tahimik si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ganyang mga intrigang kumakalat, minarapat po ng former President Rodrigo Duterte to reach out in public by declaring na willing siya na makipag-usap. Sabi nga niya, hindi konfrontasyon kundi pakikipag-usap. Ma'am Lorraine, your take on this? Honestly, no, I'm quite hurt to see that our former president has to almost beg, no, for something that ought to be in place in a strong democracy, di ba? Yung malayang pamamahayag. But for me, what I can see here, Eric, Franco, Ina, mga kababayan, is that it's the CPP, NPA, NDF behind all of this. Kasi nga, ang ganda nung tugon ni President Bongbong Marcos, no? Right away he said, they can dialogue, diba? Yes. But let me just go first to that point where why is the former president, of course for me, the greatest president that ever lived, is highly beloved and highly trusted by a lot of Filipinos, no? Why is he being reduced to having to beg for something like this? Karapatan yun eh. Di ba? Kung demokrasya ka na malakas ka, bakit natin kailangan gawin yon? And my response to that is, because nga, nasa lipunan natin, itong mga salot, ng mga CPP, NPA, NDF, na co-op nila, nalinyahan nila ang speaker at nalaso nila yung pag-iisip ni speaker na ginagamit niyang attack dog na akala ni speaker may panalo siya doon pero wala siyang panalo doon. At syempre binulungan siya pag-initan natin ang SMNI. Bakit? Kasi SMNI lang naman ang nagsasalita tungkol sa CPP, NPA, NDF ng maliwanag at nagbibigay ng armas para matapos na talaga ng 100 million % yung mga salot na yan. No? Kasi actually mga 999 million % na silang tapos. Zero active guerrilla fronts. No? But you need information. Mahalagang mahalaga yan. So for me, what I see here, the hand behind all of this,
ay itong CPP, NPA, NDF. Kasi maganda nga yung tugon agad ng ating sitting president, si President Bongbong Marcos, that communication lines are open, which is very, very good. You know, I mean, sino ang magbe-benefit doon? Ang taong bayan, when you see that our president is that way, no? Because what that translates to is that this is a strong democracy. This country is strong. That the president can open, his doors are open to the former president, and there is this unity that we speak of, that we've always been wanting for. Na ang author ng disunity at paninira at divisiveness sa Pilipinas ay ang mga demonyong CPP, NPA, NDF. Gusto nila nag-aaway-away tayo. Gusto nila na binababoy natin si Speaker. Gusto nila binababoy natin ang President natin. Gusto din nila, habang binabati nila yan, habang kausap nila yan at ginagamit nila. No? So, ganyan ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon. So, napakaganda pag tayo ay nagsasanib puwersa and when we close ranks, kaya napakahalaga ng information kasi natuturuan kayo kung ano yung nangyayari. Kasi what you see in front of you is not what's apparent, is not really the true thing, di ba? Ay, akala nyo si President Bongbong Marcos ang bad guy dito. Hindi. Ang bad guy dito si PPNPA, NDF. Ba't ko nalaman yan? Ang ganda nung tugon niya agad-agad, di ba? Agad tumugon siya. So, ito yung nakikita natin dito. Si PPNPA, NDF, yan ang kaaway natin. Pero tayong lahat dito, meron mga political na kanya-kanyang agenda na inaalaw yon sa isang demokrasya. Yes. Pero malinaw din na ang paggamit ng CPP, NPA, NDF sa hidwaan na ito ay hindi nila itinago. In fact, nasa official na pahayag That's nila right. ito. Yeah. Ang sabi nga nila sa anniversary statement noong December 26 mula sa Central Committee at ibinaba pati kina Franz Castro na ini-expect ng CPP, NPA, NDF na lalala at lulubha ang hidwaang politikal sa pagitan ng paksyon ng Marcos Romualdez at Duterte Arroyo na mga alliances na magkaalyado naman talaga sa politika. At ang sabi nila, pag naging madugo at marahasang konfrontasyon at umantong pati sa kudeta at destabilisasyon, paborable ito para sa paglulunsad ng pag-aalsa ng mamamayan. So sino ang may agenda na mang-upak, manulsul, manggatong at gumamit ng intriga at mga malisyusong propaganda? CPP, NPA, NDF, tama si Ma'am Lorraine doon. Bakit? The more na divided ang leadership ng government, Miss Ina, Brother Franco, Ma'am Lorraine, mga kababayan, the more na nagkakaroon ng internal na bangayan sa politika. Ang mga dapat namumunong nagkakaisa sa pamahalaan, advantageous position yon para sa Yes. CPP, NPA, NDF. On what terms? Hindi sila mapupuruhan, hindi sila mapapansin, at makakakuha sila ng compromises and concessions sa pundo, access to power, propaganda, and information. Yan ang talagang nangyari ngayon. Kaya tayo nagre-remind na hindi po SMNI, Rodrigo Duterte o si Pastor Kibuloy ang dapat tinatarget ng pwersa ng gobyerno. Ang dapat tinatarget ng pwersa ng gobyerno, yung nanghahati, nanunulsol, nag-i-infiltrate, nang uupat sa taong bayan at sa loob ng ating gobyerno, samantalang sila ang totoong may layunin na pabagsakin ng ating bayan. Tama yung paglilinaw na ibinigay ni Ma'am Lorraine at sana natin ito makikita kung titingnan ninyo ang kanilang website, Philippine Revolution Web Central. Yes. Nandun po ang pahayag na ito. Miss Ina, Brother Franco, Ma'am Lorraine, take your... I mean to say, Eric, Iyan no? na Para natin. Komento malinaw natin. lang, no? Doon sa Yun nga, guys, di ba? Komento ako lang ng bagya. So, yun nga ang sinasabi nila. Ang punot dulo nito at ang ulo nito yung mga makakaliwang grupo. Kung bakit nagkahati-hati ang ating ahensya ng gobyerno at kung bakit binabatikos ang mga opisyalis ng ating gobyerno. At gayon din naman sa pagbablog, nakita nyo, ang dati magkakamping mga vloggers, ngayon ay nagkakahati-hati na rin. So, hindi lang sa gobyerno nagkakaroon ng ganyan, ng batikosan, kundi pati dito sa pagbablog, nagkahati-hati na rin. Dati magkakakampi ng mga vloggers, ngayon nahati-hati na rin, nagkakaroon ng kanya-kanyang kuro-kuro at pananaw patungkol sa pagbablog namin dito sa YouTube channel. So, yun, napansin din namin yun. Ewan ko kung napapansin ng ibang vloggers na nagsisimula na rin magkahati-hati. So,
kung ano yung naging puno ng ating mga problema at pagkakahati-hati ay ating po solusyonan. Nakikita na po natin, pinapaliwanag ng ating 4 na news anchor na si Kapranco, si Ma'am Ina, si Miss Lorraine Badoy at si Ka Eric Celis. So maganda po, ituloy po natin. Marami po tayong matutunghayan na mga balita sa kanila at kung ano-ano ang mga dahilan kung bakit nangyayari ito sa ating inang bansang Pilipinas. Ituloy po natin, guys. Sabi mo lang ngayon, doon sa statement ng CPP, NPA, NDF, in other words, ang gusto niya ay yung hati ang Duterte and Marcos at yung Yes. nag-aaway-away. Correct. Am I correct? Very I clear. mean, this is really part Very of clear. their goal. Yan ang goal nila. And how were they able to reach that goal right now? Ang isang seksyon ng ating political leadership sa House of Representatives, dahil nandoon sila, itong tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF, Franz Castro, Raul Manuel, and Arlene Rosas, sinakyan nila ang internal political rift sa pagitan ng mga magkakaibigan naman sana sa politika, tapos nanulsol at nangintriga, and then they became the attack dogs targeting the Duterte political faction because they are the hardened side of the political forces na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Then, pagkatapos nilang binira ito, inupakan nila ng tudo-tudo ang hidwaan nila Speaker Martin Romualdez at Sara Duterte by siding kunwari kay Speaker Martin Romualdez, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Franco. Pero ang tinarget nila si Inday Sara. Yes. Because the target here is ang mag-ama, the former president and Inday Sara. So bakit nadamay ang SMNI? Sapagkat ang SMNI po ang may solo program dedicated lalo na sa nation building, good governance and support to NTF-ELCAC against the CPP, NPA, NDF. At dito din nagpapahayag ng kanyang pananaw si former President Duterte at dito rin sa SMNI na ibubulgar sila ni Inday Sara Duterte at marami pang pagkakataon na sila mismo ay kinokonfronta ng SMNI sa kanilang modus operandi. So itong lahat ng ito, kaninong interest to? Hindi po ito interest ni Marcos o ni Romualdez. Interest po ng CPP, NPA, NDF na ihiwalay, Yes. durugin at tanggalin sa equation of political unity ang mga Duterte, ang SMNI, sila Pastor Kibuloy, ang mga programang Laban Kasamang Bayan at ang kay Pangulong Duterte na programa, because without this, the CPP, NPA, NDF can now go on Yes. with their political and propaganda operations. Yun. Also, may I Yes, just- ma'am. Go Go ahead. ahead. At sino yung ginagamit nila para yung hidwaan na yan ay maging Malala. bitter, no? Bitter and hateful. Taong bayan. Yes. Taong bayan ang ginagamit nila. So, I would like to caution you mga kababayan natin na pagdating sa politika, no, kunyari yung ambisyon ni speaker, karapatan niya 'yon. Karapatan niya 'yan, pabayaan na natin siya doon. Kung gusto niya siyang i-criticize, go ahead. This is Okay a lang democracy. Pero once you feel that there is this hatred, yung puot, you have to watch yourself kasi yan ang hallmark ng CPP, NPA, NDF. Yes. Diyan namatay ang napakarami nating mga anak na inilagay sa puso nila ang puot sa gobyerno. Tama. So you have to watch your heart, no? I can tell you honestly that I was very hurt when sina Congressman Acop, Congressman Paduano, Congressman Tambunting, etc. did what they did to us. But I can also tell you honestly that I can sit down with them and have coffee and have a discussion, and maybe we can even be friends, even with Congressman Abante. You know why? Because they're not the enemy. In my mind, they're not the enemy. I know that siguro na maniobra sila kasi kilala ko na yung kaaway natin eh. Kilala ko yung CPP. Nakita niyo naman ang galing talaga ng pag maniobra nila na ang buntong ng galit ng taong bayan ay yung members ng commission ng franchise, pero sila spared sila. Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, nakatago sila. Pero maniwala kayo, sila ang nagpaandar dyan. Correct. No, so yan ang gusto ko lang sabihin sa inyo, no. Ang bansa natin napakalalim ng mga sugat, napakalalim. No, so
mamimili tayo kung sino yung kaaway natin. Hindi tayo magkakaaway dito. Sa totoo lang, sa Marcos administration, marami akong kaibigan dyan at talagang pinagkakatiwalaan ko, kainuman ko pa, sila Yusek Wimpy, etc. Marami sila, no? At saka talagang naniniwala pa ako sa kanila. Pero syempre, kung kritisismo, okay lang yon. Pero mag-ingat tayo, yung puso natin. Kasi nga, gusto natin maghilom ang Pilipinas na napakalalim na mga sugat. Dahil dyan sa pasanin natin ng 50 plus years, lampas kalahating siglo. So tinatanong ko sa inyo, gusto niyo ba matapos itong hidwaan na ito? Gusto niyo ba yung bansa natin ay maghilom at umandar na? Magsisimula yun sa inyo. Miss Ina, your take on this, Madam Franco, sa napakaganda. Komentuhan po natin ng bagya. So, narinig niyo yung kanyang magandang papaliwanag, si Miss Lorraine Badoy, si Ka Eric Celis at si Ka Ina at si Ka Franco. Talagang very strategic ang kanilang mga ginagawa. So, nalalaman na natin kung saan talaga nagmumula ang sigalot na to. So, ito pong ito ay dating mga aktivista, naging kadre at naging parang sabihin na natin naging empleyado ng NPA nung nakaraang buhay nila. Pero sila ngayon ang nagsasalita at pinahayag kung ano-ano yung mga pwedeng mangyari at mga ginagawang mga estratehiya ng mga CPP, NPA, NDF dito sa ating bansang Pilipinas na nagugulo tayo. Nakita nyo yung estratehiya kung mapapansin nyo. 'Di ba? Sila tinarget si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte tinarget. Si Inday Sara tinarget. Sa maraming paraan. Si Inday Sara sa budget. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte tinarget din yung kanyang gikan sa masa para sa masa. At damay-damay na rin tong mga ibang kanilang programa sa SMNI. So, nakakalungkot po, guys. Kumbaga, tayo ay naglalaban. Even sa vloggers, mga vloggers. Kami, nagbabati ko na rin. Hindi nga lang namin ibinablog yung iba. Pero, nagkakaroon ng kakawatak-watak na po. Na dati magkakasama, biglang magkakawatak-watak na ang nangyayari sa mga vloggers. So, sana makita rin ng mga vloggers kung ano yung totoong nangyayari. Kung mapapanood nila itong Laban Kasama ang Bayan, ay mauunawaan nila. Kasi ito mga dating dating pwersa ng NPA itong mga ito. Kumbaga, si Ka Eric Celis, alam naman natin, naging kadre yan. Si Ka Franco, ganun din. Si Ma'am Ina, aktivista, hindi ko alam ang istorya niya. Si Miss Lorraine Badoy, ganun din. So marami silang alam sa mga estratehiya ng mga NPAs. So sabi nga nila, kukunti na lang yung mga yan. Kailangan pa ba nating mangyari, nakadapa na, patatayuin pa. So panawagan po ulit sa ating mga kapatid na nasa bundok. May mga programa ang gobyerno na inyong madadatnan dito sa lungsod. So, tuloy po natin, guys. Ang pahayag and gesture of humility and dialogue na inoffer ni former President Can Duterte. I add something? Okay, where do I get this? No, I'm getting it from the former president. No, this kind of attitude. Kasi siya sa kanya talaga naririnig ko yan na demokrasya tayo, and the way he let go of power, no, hindi siya kumakapit. So there's no and he reaches across political divides. So he's a political genius. He chooses his enemies really, really well. At maliwanag sa kanya, kalaban ay CPP. Go ahead, Miss Ina and Madam Franco. Susugan ko yung nabanggit ni Ma'am Lorraine, no? Yung, I think ang pinupunto dito ni Ma'am Lorraine, yung righteous indignation, no? Yes. Na yung magagalit man tayo, pero nasa lugar, mga kababayan, at hindi nasusulsulan tayo nitong mga komunistang teroristang grupo sa pamamagitan, no, ng kanilang mga propaganda. Pero itong development na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, no, through Shelley Garafil, na welcome, no, anytime si Pangulong Bongbong Marcos makipag-usap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero yun lang,
lungkot kasi aabot pa ba sa puntong yun na kailangan mismo magsalita ng dating Pangulo para makita niya demokrasya yung to no? nangyayari. Kasi remember no, naumpisahan natin to no, yung tagumpay ng ating pamahalan, ng ating AP dito sa armadong pakikibakan na talagang dapat tinanong sa natin, di ba, na panalo na po tayo. So dapat yung sa isa kabilang banta, ay hindi parang napapabayaan po itong sinatawag nating white area operation dahil itong kinukuha naman nilang pagkakataon na makarecover sila na eventually manganganak ito ng mga problema. At yun yung nabanggit kanina na talagang buwagin ang tambalang Duterte at Marcos. At nakakita natin yan ngayon mga kababayan at kaya yung number 1 no, dito sa SMNI, well, this is really beyond SMNI and the Pastor, but again, no, yung nakikita natin pang-abuso ng kapangyarihan na nagtanong ka lang, yung mga ganun na ilang beses natin nababanggit dito, ay biglang, di ba, kikilos agad itong mga nasa ating pamahalaan. Pero yung other issues, no, na lagi ilang beses natin binabanggit dito, itong 3 kilalang urban operative, parang kikibit-balikat lang kayo. So nagtatanong dito yung ating mga kabayan, napapansin ko, bakit nga ba tahimik din kasi ang ating Pangulo sa mga ganitong issue? Ayun, At yes. yun ang inaabangan natin na kayo po mismo manggaling sa inyo, itong nangyayari po, no, pagkitil, no, sa mga buhay ng mga Pilipino na gawa ng mga NPA na to, noon pa man, dapat dinadala pa rin natin yung bit-bit nating issue na kung saan ba nagsisimula yan. Ang recruitment dito, galing sa Manila, dyan mismo sa Kongreso. At marami pa pong problema talaga ngayon at sana mabanggit no, itong nangyayari rin mismo sa ating press freedom. Yes, Mr. Yes, Franco, correct. ang gusto mong idagdag dito sa napakagandang pangyayari pinahayag kahapon ni Pangulong Duterte. Correct si Ma'am Ina. Yun naman talaga ang gusto ng ating former president. At even before, maraming beses nang nag-offer ng tulong ang ating former president. Ganito siya ka-neutral. Ilang beses na rin siya nagpahayag if the president, our president needs him, bukas ang palad ng ating Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte. And ngayon nga, this time is really, nagpahayag siya ng statement. Pero yung kanyang pagpapahayag ng statement kay Eric, Miss Ina, and Ma'am Noreen, ito'y nagpapakita ng ating Pangulo ay hindi gumagawa ng destabilisasyon. Bakit? Siya nga magpapaabot ng tulong. Makikita mo ang indikasyon ng destabilisasyon sa oras na ang tao ay ayaw magkaroon ng koneksyon sa pagitan sa isa't isa. Malinaw. Dahil hindi siya hindi siya neutral Pero pinapakita ng ating Pangulo ay neutrality sa pagitan ng mga politiko at ating mga masa. Yes. Hindi niya pinapakita ang dito lang subok na to sa matagal na panahon. Like every time that our president making a statement, ang pinapakita niya ay interes hindi ng politiko, bagos interes ng taong bayan. Yes, sinabi niya, Brother Franco, doon sa kanyang pahayag sa media statement sa Davao, Yes. na hindi siya naniniwala na ang mga ICC intrigues na ito or International Criminal Court na pupunta daw dito, uhulihin siya. May binanggit siya doon na hindi ako naniniwala na yan ay pakana ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. because I believe the President is there to protect the sovereignty, the territorial integrity, and the best interest of the nation. So makikita mo yung unifying statement ni Pangulong Rodrigo Duterte. Paano naging destabilization yan? Correct. Kaya Pangalawa, sinabi niya rin, Frank, nang binanggit niya na hindi ko mo nagmi-meeting siya sa mga retired generals, lunch, ay ang ibig sabihin noon ay may layunin siyang mangagaw ng kapangyarihan, umang-upat para pabagsakin ang administrasyon. Ang sabi niya, I'm just doing yung pakikipagpakamustahan ko sa mga dating mga kasama ko sa gobyerno. Ano ang masama doon? Bakit binibigyan ito ng intriga at malisyosong mga pagtingin? It's good that he spoke clearly that there is no point na kailanman susuportahan niya ang destabilization. Brother Frank, kapag ibasa. I can babasahin. Ito ang naging pahayag ng ating Pangulo. It is very important that however rotten the system is, it is up to the people in peaceful ways and means to initiate the reforms either to a constitutional convention or Congress converting itself into a constituent assembly. So sa legal na pamamaraan ang sabi niya, ang ibig sabihin niyan. Next. Yes. Our country must survive. Our country must continue. Must continuity, must have stability, not only for us but for our children. Klaro. That destabilization is not a solution, that kind of issue. That cannot guarantee stability. Yun. Not for ourselves but for the next generation. Hindi na ako papayag ma-change tayo tapos magkaroon ng spasm. Madugo, I will not go for it. Hayaan na natin yung demokrasya. Let it work.
or help democracy work. Ang malinaw na sinabi niya dito, mga kababayan, ni Pangulong Duterte, ano man ang pagkukulang sa isang sistemang malaya at demokratiko, ano man ka-imperfect ang gobyerno o pamahalaan, hindi ito ibig sabihin ay kailangan natin itong pabagsakin sa madugo, marahas na pamamaraan. People can initiate reforms, change, and contribute to changing our system sa gobyerno, sa demokrasya, pero sa pamamaraang katanggap-tanggap sa legal na pamamaraan at mapayapa. So, paano naging destabilization yan? Ang sabi nga niya, constitutional change, pwede yan, Congress, pwede yan, pero kailangan dyan, ang mga taong bayan din ay nagsasalita ng malaya, mapayapa, para ireforma ang mga dapat ireforma sa gobyerno. But nonetheless, sabi niya, kahit pa may problema tayo, hindi niya papayagan na magkaroon ng madugo na konfrontasyon o pag-aalsa na ang layunin ay gamitin ito para sa mga mararahas na pamamaraan. Ang kawawa, sabi niya, ang kabataan, yung future generation. Kaya nakikita natin ang puso ng former President Duterte dito. He may speak sometimes so strongly about a certain institution of the government like what he did ng kanyang sinita at pinuna ang extraordinary funds sa loob ng Kongreso, ang hindi nakikita ng mga malinaw na budget clearance at pagre-report accounting sa mga gastos na napakalaki. Walang mali po doon, hindi yung destabilization. Bahagi po yun ng sinasabi niyang paglilinaw ng mga bagay na dapat inaayos sa ating pamahalaan. At para sa akin, ang tawag ko dyan ay good citizens' duty. Tungkulin niya ng mabuting mamamayan na ginagampanan ng former president, and we will support that. Eh bakit kayong tinitingnan ito na ang kanyang paglabas ng mga pahayag na ito ay para bagang nag-uudyok siya ng destabilisasyon? Eh samantalang tahimik ang Kongreso at ang marami sa pamahalaan ng si Raul Manuel ay ng intriga at ang CPP na bubombahin ang Metro Manila sa Rizal area, susunugin ang mga bahay doon, and then si Marcos Sr. ay walang pinagkaiba din sa anak niya, mamamatay tao. Not a single President word behind the murder of Percy Lapid. Yeah. Iyon ay klarong destabilisasyon Yeah. at klarong pang-uupat at pang-iintriga. Bakit tahimik tayo at hindi sila binusalan at sinipa sa Kongreso at tinanggalan ng pundo at kapangyarihan? Why, Ma'am Lorraine? Also the former president, no, more than anything is a man of the law. No? Talagang Correct. he's very if there's anything that you should know about him, yan. He's really a man of the law. Alam natin yan, we experienced his presidency, 'di ba? Kung kahit na the whole there was so much a lot of people who didn't agree with him and vigorously and passionately, including the CPP, na ipalibing si President Ferdinand Marcos Sr. Correct. He went ahead because that's what did he say? That's what the law says, Yes. diba? So Correct. he's not behind any of this destabilization, and I can tell you because I visit him almost every month. No, walang lumalabas sa bibig niya na ganyan. It's just he's just an old man enjoying his retirement and being with friends. Correct. And that's it. Hindi siya ambisyoso, hindi siya anything like that. Agree. He will really stick to unity and that sort of thing. Maganda, malinaw, Ma'am Lorraine. Miss Ina, your take Yes. doon sa Yung statement. dagdag ka, Erica, again, ang number one na gusto ma-destabilize o mabuwag ang ating pamahalan, yung po yung CPP and PND. I Kaya agree dapat to that. yung mga talagang affiliated sa kanila ay binabantayan po at inaalam kanila asan bang inyong katapatan na inyong Tama. loyalty. Kasi ang iba dito, Ma'am Lorraine ka, Eric, mga kababayan, no, Franco, eh kung hindi nila talagang titining yung sitwasyon no, ng ating politika ngayon, eh talagang diba, baka madadala sila. Pero kung pagbabatay natin ngayon no, ang pulso ng ating mga kababayan, ang mga tanong talaga nila yung ka, Eric, bakit ganon? Ang aga-aga sila hindi kaya nagiging ginagamit lang itong issue nila ng destabilisasyon para i-justify ang kanilang mga move. Pwede rin yan. Personal na mga Oo, political mula yan motives, kaya hindi rin Sheila mawawala Roberts, yan. sinasabi niya. That is a valid observation, yeah. Na baka sinasabi niyo mga ganito para i-justify ang kanilang mga pagbabaniobra. Ina, pwede ba na ang CPP is behind those rumors of destabilization coming from the former president? Mayroon din Si kasi Ryan, mga They're the ones that faksyon. will gain something from it, di ba? They're the ones that will benefit the most. Pero mayroon din mga faksyon kasi, ma'am, ng mga gustong mag-concentrate ng kapangyarihan this early at gustong i-dislodge ang political influence ni Pangulong Duterte, at para ma-dislodge siya,
there are intrigues also in rumors, aside from the CPP maneuvers and propaganda, na ginagatungan din ma'am ang security sector to look at Duterte as promoting destabilization by talking to retired generals, na hindi naman niya tinanggi at tinilinaw niya na yun ay lunch meeting at walang pinag-usapang politika o destabilization. So tama din na ang pangunahing ng uupat, CPP, NPA, NDF, but that observation also from the netizen, tama din na there are also vested political interest in Congress, like for example ma'am, itong charter change na nagpapapirma at in-expose ni Congressman Lagman na may signature buying 100 pesos to 150 pesos. Ito hindi to CPP na pakana. Sapagkat ayaw nga nila yung ganong style na ang konstitusyon ay babaguhin na hindi sila sakop sa mag-i-infuse ng pagbabago. Subalit, tahimik sila sapagkat nga ayaw nilang i-rock the boat ang alliance nila sa loob ng Congress. At pinangalanan ni Congressman Lagman na ito ay mga politiko na malalapit kay Speaker Martin Romualdez at sa kanya mga kaalyado ang nagmamaniobra on the ground ng signature campaign na very obviously anomalous. So ang tanong doon sa netizen ma'am, is this also part of a political destabilization na ipalabas na si Duterte ang nanguupat ng udyok ng destabilization para yung concentration of power sa ilang gustong may benepisyo sa kapangyarihan at poder at pondo ay mapanatili. Pwede rin yan, ma'am. However, napakahirap ng trabaho nila kasi that will not stick. Correct. Good luck to them. Meron akong gustong basahin nga komento mula Sige. sa ating netizen, mula kay Joel Cantero. Sabi niya, hindi tayo pwede i-blame ni FPRRD kung bakit nakukulangan tayo sa kasalukuyang gobyerno. I mean, hindi siguro natin din dapat yun. Kasi nasasanay tayo na inaalagaan niya ng husto. Ang bayan Kaya natin. di na tayo masisi kung bakit hinahanap natin yung tunay na gobyerno. Agree ako dyan. Ayun yung sabi. That is a majority observation. I think that is valid, that they're looking for a kind of leadership that is strong in rule of law, decisive in declaration, and confronting crisis and situation that warrant a strong leadership response. Yun, tama. Agree. One more thing. Then if that's true, no, then the solution is for this government to step up their game. Yes. It's not to weaken the Precisely. former president. Correct. Because, di ba? Yun yung sana sabi ko, Agree ako dyan, ma'am. Manuel, kasi naalala ko, naging pahayag din ni dating Pangulong Duterte na kung may isang dahilan talaga, no, posibleng magkudita, ay kung grabe kakorap ang gobyerno. Hindi mo mapipigilan ng tao dyan. Yun ang magtutulak talaga na kailangan ng wag yun ang kasalukuyang gobyerno, palitan to. Kung ganun kalala ang korupsyon sa pamahalaan, yun yung sabi nila. At totoo yun, no, kung alam mo malakas ang iyong pamamahala, administrasyon, bakit maniniwala ka kung may mga rumors na ganun? Yeah. Ibig sabihin ba nun, mas makapangyarihan itong kung sino man nagsusulsol? Diba? Dapat bantayan yung mismo na lang pamamahala niya. At saka parang tingin ko, parang yung fundamental na, yung very basic na understanding kung saan nanggagaling yung kapangyarihan ay hindi naiintindihan ng mga nag-iintriga kay President Duterte. No? Hindi nanggagaling sa kanya yung kapangyarihan na yun, hindi siyang may-ari From the nun. people. Nanggagaling yan sa taong bayan. Correct. No? So, kung sila gusto nila yung kapangyarihan na yun, no, kahit si Machiavelli sinabi niya yun, wag mo i-concentrate yung Power. pag-alaga mo sa kakaunti sa Kongreso. No, kasi kakaunti lang yan eh. I-concentrate mo yung alaga mo sa nakararami, taong bayan yon. So kung yung 500 billion na ayuda na yon, ibibigay ko yun sa farm-to-market roads, sa Schools. yung mga barangay development program. Water system. Sure shot yun. If you Talaga, don't sure need- shot yun. Mamahalin ka ng Kahit anong taong criticism bayan. ang marinig Yeah. mo, people will embrace you. Yeah, yes, that's true. So there is a fundamental ignorance about what power is. And these are lawyers and political scientists. So I don't understand why they think that the formula to rise up, no, to meet their political ambitions is to make pamudmud money to the congressmen, or it's not like that. It's really service to the people. You have to really, it's a no-brainer. You know, it's not rocket science. Rodrigo Roa Duterte taught us that. He is so beloved. And the envy of the free world, leaders of the free world, is Rodrigo Roa Duterte because of his amazing trust and approval ratings that continue to this day. No? And why is that?
It's simple eh. It's simple. He really served the people and you cannot take that away from him kahit na ano pa iintriga mo. You just need to learn from that and do not be threatened by a real public servant like Rodrigo Roa Duterte because he's not power hungry. He understands very clearly and he is a man of the law. Now when it is time to let go, when it was time to let go, he let go. So hindi siya kumakapit sa... So yun lang naman yun. Yun na naman yung gusto kong sabihin. You want power, you serve the people. That's it. And power is the capacity to do good and do good in favor of the majority of the people. So kung gusto mo po ng kapangyarihan, hindi po yan para magpayaman o para mangabuso o mangurakot. Ang kapangyarihan ay dinidefine po ng kung paano mo abutin at magkaroon ng pagbabago sa kabuhayan at kalagayan ng higit na nakararaming mamamayan. There is no other definition to power. Kung ang definition mo ng power is self-aggrandizement, self-glorification, and self-benefit, hindi po yan power. Ang hinahanap mo po ay abuse of authority. Also if you have to if you have to force, if you have to threaten, if you have to close down and you have to censor to show your power, then really you're very weak. Correct. No, because that a sign of a strong leader is kayang-kaya niya yan. And the people will follow him because that is where his strength comes from. But a sign of a weak leader is yung use of force and intimidation. Malinaw po yun. Which brings us to the second point, Brother Franco, ng ating talakayan sa episode na ito ng online natin, Miss Ina, Ma'am Lorraine at mga kababayan. Pero Eric, meron pa tayong isa na kung gusto natin i-play sa footage patungkol naman Sige. ito sa ICC. Pwede ba, teka muna, masingit lang kay Eric, magtatanong lang ako, Sige, Eric, ma'am. no? Kasi about that, kasi lagi ako nahiwagaan noon nung sa NTFL camp pa ako. Pag sinasabi ninyo na kaya nagiging mas violent Saglit lamang po guys. So, ayun, kukomentuhan ko lang ng konti. So, sa base sa natutunghayan natin guys, yung sinasabi ko nun na marumi ang politika, sa nalalaman natin sa kanila, sobrang rumi na ng politika pala ngayon. Dahil may humalo ng iba na sumisira sa ating bayang Pilipinas. So, yun lang po. Sobrang dumi na pala. Hindi pala marumi lang. Kundi sobrang dumi na ng politika dito sa ating bansang Pilipinas. So, mamulat na po sana yung ating mga opisyalis ng gobyerno na sila makita nila yung ganitong sitwasyon ng ating bayang Pilipinas. So, ituloy po natin guys. Oh, malaki po tayong lolo. nagiging mas violent na yung NPA, no, yung pagpatay kay Keith Absalon, yung mga civilians, no, ay dahil mahina na sila. It's a sign of desperation. So, Correct. parang could you explain that further, Eric? Kasi that to me is fascinating. Kasi parang counterintuitive siya na parang pag sinabi mo power, ang usual definition niyan pag isang bansa ay economic and military power, di ba? Pero dito, hindi ganun eh. Sa NPA at saka dito sa mga mahihinang leader, ang ginagamit ay dahas at pagdesperado. So could you explain that to us, Eric? Yes, ma'am. Thank you po. Can you give us also a picture of how it looked like nung hindi pa mahina ang NPA? Correct. Sapagkat po ma'am, ang Ma'am Lorraine, Miss Ina, Brother Franco, mga kababayan, ang NPA po na pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang katuwang ay ang NDF na naggumagamit ng dahas at karahasan at armas para pabagsakin ng gobyerno, may tinatawag po siyang mass line, linyang masa. Ito po yung kanyang pagtitiwala na ang masa ang magbubunsod ng pagbabago, kailangan silang mulatin, organisahin at pakilusin. Ang problema nila, ma'am, sa matagal na panahon na niloloko nila ang masa at pinapaniwala na sila ang alternatibo sa mabuting lipunan at mabuting pamamahala. At nakita ng masa ang karahasan, dugo at pagpatay na walang ibang winawasak kundi ang bayan natin, people start to reject and refuse them. So ang pagsimula po ng pagmulat ng tao sa katotohanan kung ano po talaga ang layunin ng CPP, NPA, NDF, yung kapangyarihan na nakabatay sa dahas, kamatayan, dugo at karahasan, hindi na po tinanggap ng mamamayan. So sa tanong ni Ma'am Lorraine, bakit nang tumagal at naging mulat ang mamamayan, ay nagiging marahas ang CPP, NPA, NDF, pinapatay nila mga sibilyan. Rano Massacre, kay Keith Absalon, at lahat ng mga sumusuporta ng mga katutubong leader sa Mindanao na tumutulong sa gobyerno para sa programa sa kapayapaan, pinagpapatay nila. Because an organization that is founded on death, destruction, and bloodshed, ang kanyang nalalaman na approach to coerce people to submit to authority and power is violence and terrorism.
Kasi in the first place, ma'am, Yeah. hindi siya mangingiming gumamit ng karahasan at mga pagpatay basta maisulong ang kanyang political objective, which is to grab power and to overthrow the government and establish the monopolistic rule in the country. So, pag nagkataon, ma'am, na ang taong bayan na ang nagre-refuse sa kanila, hindi rin sila nangingiming gamitin ang ganitong approach para ipatupad ang artificial na pagigiit sa pagkilala sa kapangyarihan nila. Sapagkat may saying sila, ma'am, the power or political power and power comes from the barrel of the gun. Oh, my. Because the gun represents authority and vision of a violent organization. So para sa kanila, ma'am, kahit sila na nasa kapangyarihan, Brother Franco, Miss Ina, Ma'am Lorraine, ang kanila pa rin sinasabi, ang paghahari ng diktadura ng proletariado, which is the Communist Party, Yes. ay nakabatay sa dahas. Yes. Oh, my. Karahasan na isuppress ang anumang kontra-revolusyonaryo at kontrang puwersa na magcha-challenge sa authority. That explains why Pol Pot was able to kill more than 3 million people. Yeah. Killing fields, ginawa. Yeah, killing fields, because those who want to challenge the authority of the Communist Party kapag sila na ang nasa kapangyarihan, malinaw po sa kanilang saligang batas, sa kanilang konstitusyon, sa kanilang doktrina. Ang estadong pinamumunuan ng komunistang partido bilang diktadura ng proletaryadong uri ay nakabatay sa paggamit ng dahas. So, Eric, alam yan ni Franz Castro, Yes. Raul Manuel, and Arlene And Brosas. Tede Casino. And Teddy Casino Pinag-aaralan and yan, ma'am. Pagminares, and they agree with it, in other words. Yan po ang definisyon ay pinag-aaralan sa 101 na the state and the definition of state by Nikolai Lenin, Yeah. at kung ano po ang direksyon ng Communist Party nakasaad yan sa kanilang konstitusyon. Yes, Ma'am Lorraine, alam nila ito. So, I remember, Eric, during the congressional hearing, that infamous congressional hearing where we were illegally and arbitrarily detained, may tinanong si Congressman J.J. Suarez, na hindi ko nasagot kasi hindi nila ako pinapansin, hindi nila ako pinapasalita. He was so mystified. Sabi niya, galit na galit kayo sa CPP, pero kaibigan yung China. Tinanong niya yan sa'yo. Komunista Wala na po yan. yata doon. Wala ka na nun. So I was raising my hand because I wanted to make it To explain. to give that explanation. Ang daling tanong yun eh. And I keep hearing this question over and over. Galit na galit kayo sa CPP, pero kaibigan nyo, China, etc. Diba? So, let me get this straight, no? Go ahead, ma'am. We're not, hindi tayo galit na komunista sila. Hindi. Galit tayo kasi mga terorista sila, at ang sinasabi dito ni Eric maliwanag na sa paniniwala nila, na sa polisiya nila, ay yung core nila ay yung karahasan. Yun, Congressman J.J. Suarez. It's not Yes. because it's communism. Ang China, hindi naman siya nanloloko sa kanyang mga constituents. Alam nila na Communist Party of China sila. Nangmumula Ito sa nga yung seatmate mo, yan si Franz Castro, na mukhang chonggo, na parang hiyang-hiya pa siya noon. Hindi pa siya magpakilala. Nag-fade away pa siya noon. Komunista yan, pero hindi niya inaamin. Yun diba? yun ang Yun kapulistigan. ang yun, at the core of is karahasan at panloloko. Yeah. Okay, At so, linawin namin dito sa SMNI. At ako mismo, maglilinaw. China is no longer the communist definition of a country Yeah. defined by communism. Malayo na. napag-iwanan na talaga Napag-iwanan na itong sila talaga. Franz Castro. China maintains the Communist Party as the governmental power. Yeah. Ito yung nagro-rule sa gobyerno. Pero ang ekonomiya ng China po ay bukas sa kapitalismo, gumagamit ng mga kaparehong mga pamamaraan ng isang kapitalistang bansa. So is China a communist country in the strictest sense? No. No. China is a combination of a communist rule in the government and multi-capitalist approach, and with government control lang sa kanyang ekonomiya. So hindi po totoo na ang China ay namimilit sa komunismo. Pangalawa, communism is dead in the world, Congressman Suarez. At pangatlo, hindi po totoong komunista, kundi chop suey ang paniniwala ng CPP, NPA, NDF. Correct. Sapagkat hindi ka nila inaamin na sila yung mga komunista, pero nagre-recruit sila ng patago at pailalim at palihim papunta sa Communist Party at sa NPA. Anong tawag doon? Pandaraya. So, What it is at its very core is a terrorist organization. Yes. Diba? Yun ang malinaw. So yun, Congressman J.J. Suarez. And may I please remind you that the foreign policy of our president, kaibigan natin ang China, sir. Okay? Yes, at saka Ma'am Lorraine, kaya Miss Ina, isa lang dito sa mga bagay na ito is, ano ba ang contribute ng mga taong humusga sa China? Ano nila, Franz Castro? Yung Hey China movement. Diba? Ano ba na-contribute nila? Ano ba ang nabigay sa atin ng China sa oras ng pandemya?
Yeah. na talaga naman nangangailangan tayo ng tulong. Free na mga vaccine Libreng gamot at dahil mga ng mask, vaccine. shield, at mga equipment para labanan ng COVID na walang bayad. Yes, maliban dyan ka, Eric, dito rin. Kaya siya sabi nila, ang SMNA China, bakit? Nagbibigay lang din ng tulong, din papagawa sa mga basketball courts, at iba pa na ano may tutulong nila sa ating mga kababayan din dito. Bakit mo tatanggihan ng ganung klaseng tulong? Para sa kabutihan ng ating mga kababayan yun. Punto ka dyan, Diba? Frank. Sila, ano ba ang kanila na-contribute? Puro paninira nga ang kanilang Kahit nga nakukuha isang natin sa monoblock kanila. Kahit isang monoblock, Ito isang Frank, tabo, walang Ma'am Lorraine, nabigay. Ms. Ina, gusto namin itong ilinaw, kasaysayan to eh. Ituro niyo po ang isang Pilipino na minasakir ng China o komunidad na minasakir ng China. At Correct. ituturo po namin sa inyo ang minasakir ng Amerika at hindi sila nagpasori sa Balangiga, Samar. Yeah. At pagkatapos po ng Filipino-American War, almost 600,000 po ang pinatay na Pilipino ng Amerika bago ang Vietnam. Ituro nyo kung may kahalintulad na ginawa ang China sa Pilipinas. Ito ba ang sinasabi nating dapat nating kalimutan yon at ito dapat ang tingnan natin na kalaban? Ituro po ninyo maliban sa hopya, siomay at siopaw. Yung mga utang sa sari-sari store, kung ka pinatay siguro. Diba? Pero buksan niyo pong kasaysayan niyo. Ito po ay hindi itinuturo sa atin bago ang Vietnam War na mahigit 2 milyon ang pinatay ng Amerika ng mga sibilyan at mamamayang Vietnamese. Dito po sa Pilipinas ay close to 1 million ang iba. Ang iba nagsasabi 600,000 lang ang pinatay sa Pilipinas. Ituro niyo po na may ginawa na ganyan ang China noon at hanggang ngayon. Yeah. Na pinatay nila. Yes, may mga pangbabasto sila na tinutubig nila, kinakanyo ng tubig ang ating mga Coast Guard o ang mga vehicle, ang ating mga sea vessels na papunta sa ayungin. Pero i-calibrate niyo po kung anong krimen ang ginawa nila sa atin. Para i-challenge nyo kami sa SMNI to condemn China and join the Hate China movement. Yes, correct. Pag-isipan nyo po yan. Correct yan ka, Eric. Kasi sa magkaibigan, natural lang ang pag-aaway niyan paminsan-minsan ka, Eric. Dahil may mga hindi naman perfecto ang kada bansa. May mga ilang mga negative. Pero wag po natin tututukan. Tanggap naman natin pambobomba. Kahit dito sa pinuna SMNI. natin yun. Hindi namin gusto yun. Pinuna Pero natin hindi yun. lang yun yung titignan natin dahil may mas malaking picture. Kasi yung ganito masaklap dito ka, Eric, lalo na pag gumatong na ang CPP, NPA, NDF, tapos gagamitin pa ang kanilang mga Yun. mga media Yun outfits na. na palalalain na parang magtatanim ng hate sa mga Pilipino. I think on both ends, I think Yeah. nagtatanim sila ng hate sa Hate China China. and hate against Correct. America. Yeah, that's So correct. we really have to watch out. Dapat we ingatan have yun. to watch out for that. Exactly, Ma'am Lorraine. Yan yung mga bagay na kinakailangan na alam natin. Kasi hindi na tayo kagaya ng dati na nadadala sa lahat Yeah. ng ibibigay na propaganda ng CPP, NPA, NDF sa lahat ng mga media outfits. Dati ganyan tayo, biktima tayo ng propaganda. Anytime, for example, paulit-ulit tayo, yung nangyari sa ama ni Pangulong Ferdinand Matagal na panahon bago na ilinaw yon na hindi lahat na nangyari sa martial law nung panahon na yun ay mali. At kung hindi na ideklara ang martial law ng panahon na yun sa ganung pagkakataon, posible pong nalugmok tayo sa paghahari ng komunismo. Correct. Of course, there were excesses. Pinuna natin yon. May mga naabuso na sibilyan, may mga na-rape. Pero the definition of martial law was never totally the same the way it is defined or it was defined by the CPP, NPA, NDF dahil gusto nilang ipakita na ang martial law ay sila ang dahilan kung bakit nagkaroon ng CPP, NPA, NDF. No! Sila ang dahilan kung bakit nagamit yung constitutional prerogative of the President to declare martial law sapagkat nagpapasok sa ng libu-libong armas. Binumba nilang 3 granada ang Plaza Miranda at pinagre-recruit ng kabataan para paarmasan at papuntahin at gawing NPA sa kanayunan. So anong in-expect natin sa gobyerno noon ni Pangulong Marcos Sr.? Magbibigay ng chocolate at red roses? Siyempre, isasalba niya ang Republika ng Pilipinas. Tsaka alam mo, Eric, Ina, Franco, mga kababayan, kasi punong-puno ako ng puot noon sa mga Marcos dahil sa UP, So nakikita ko na ganito pala talaga yung pag nagsalita si Eric kasi ng ganyan. At saka sila Ina yung dinaanan nila na si Franco ganyan. Nakikita ko talaga nakababad tayo, sadlak tayo sa puot. Ginalingan natin yung puot kasi nandyan sa eskwela, sa simbahan, sa media, ang mga salot na ito na ang itinuro talaga sa atin ay magsaksakan tayo, Yo. 'di ba? So maghilom na tayo, Yes. 'di ba? Maghilom na We tayo. agree. Yeah. On the other hand, Eric, mga kababayan, dahil usapin niya, China pa rin tayo, maging practical na lang din tayo.
kahit saan ka tumingin dito, halos lahat ng mga materyales natin Yeah. ay made in China talaga. At tinitingnan ko nga dito, para made in China to, ganyan. Diba? Ganun kalaki yung naging impluensya nila or yung kapit nila din sa ating ekonomi. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kahit sa Amerika. Yes, even ang Amerika, di ba? Sa kanilang ekonomiya, di Agree. ba? Kung tatanggalin ng China ang kanilang pakikipag-ugnayan sa US, ay ano mangyayari po sa kanilang ekonomiya? This is not to defend China per se. This is just really the reality, mga kababayan, na sana bawat hakbang natin, tinitimbang yan. Ang sabi dito ni Uniwise, isang komento, in trade and war, choose proximity and that which has hundreds of years of relationship with Asian Philippines. Yes. True. China po ito and not US or the West. So yung hate China, At hindi nila sa akin napakadelikado sinakop, po Miss yan. Ina. Ang nanakop sa atin, Amerika, Espanyol at Hapon. Not China. Doon sa usapin Hindi na naman tayo po na, sinakop. yes, doon sa South China, ihiwalay natin yun, di ba? Kung ano man yun, yung kanilang acts of, kung ano ba yun, di ba? Huwag natin buuin na buong China po ang kahagalitan natin. Hindi po ganun. Ganun din sa Estados Unidos. Di ba? Tingnan natin yung Yeah. ngayon, yung realidad. Kasi sinasabi nila, talagang embedded na sa kultura natin na tayo ay kaalyansa ng ganyan. Parang ang nangyayari dito, asan yung independent foreign policy? Yun. Kayo po mga kababayan, ano bang na-observe ninyo? I want to read what Miam Medrano Sige, ma'am. said. Very maganda. Sabi niya, Imelda Papin, the singer, was heavily bashed dahil sa kantang Isang Dagat during the COVID times. I think it was a thank you to China, that China. sort of thing, no? Tama yun. Ganun po ang mga Pilipino sa relationship niya sa Republic of China. Yung small gesture na thank you is socially unacceptable. Yeah. Correct? Tama po. Naalala ko yung kung paano pinahiya si Milda Papin, ininsulto. Hindi ko alam yun, Ayun Talaga? nga. Really, Oo, Eric? ma'am. Kasi nga, during that time, hindi pa nagbebenta at naglalabas ng vaccine ng US. Yung kanilang mga Pfizer at Johnson & Johnson na mga produkto exclusive lang sa kanilang mamamayan. Yeah. But China offered to us, despite na sila ay may maraming population na kailangan, they offered it to us. Even Free. sa Marawi, ma'am, sabi nila, if wala kayong bala, maubusan kayo, tutulungan namin kayo. Armas, etc. Tinanggihan lang ni Pangulong Duterte sapagkat nga issue yan sa sa armed forces. Hindi kasi ang mga AK-47 ng China, ma'am, compatible sa issue supply ng ating mga sundalo at police. But to that gesture, China and Russia offered to support us sa Marawi War, Ma'am Lorraine. At ang ito pa, mga kababayan, para matuldukan ito at magpunta tayo sa next issue namin sa episode na ito. Ano man po ang aksyon ng China dyan, pupunahin din natin nang naaayon sa aksyon, hindi naaayon sa emosyon. Tama. Ano man ang aksyon ng Amerika, pupunahin din natin po sapagkat hindi po pwedeng dinidiktahan tayo ng sinumang bansa, China o Amerika. So ano po ang SMNI na editorial policy pagdating po sa issue na yan? Ang aming policy pro-Philippines, non-war, non-aggression, and independent foreign policy. Yan by pro-China? Pag sinabi namin ayaw namin na kapag dinigma o nagkaroon ng digmaan ng China at Taiwan, ay tayo ay makikialam. Mali ba yon? Pro-China ba yon? Na ayaw nating madamay ang mga mamamayan at mga sundalo natin sa digmaang hindi naman sa atin sapagkat siguradong makikialam ang Amerika sa digmaan kapag sinakop o binawi ng China ang probinsya nila na Taiwan. So makikialam ang Pilipinas dyan? Tututol kami. So sa pagtutol ng SMNI, kami ba ay magiging pro-China? No. Tingnan niyo po ng maayos ito. So kaya kami po ay naninindigan sa tatlo. Kapayapaan, katarungan, walang digmaan, maayos na relasyon sa mga bawat bansa at hindi tayo dinidiktahan at pinakikialaman ng dayuhang mga bansa na may sariling interes sa idwaan sa mga teritoryong pangdagat na ito, China man o Amerika. So we calibrate and we calculate our actions. Yan po ang aming dahilan kung bakit hindi kami tumutulig sa wholesale, pero tumutulig sa at pumupuna kami by actions and by events. At kapag ginawa ng China na manakop ng teritoryo natin, hindi kami mag-aalangan na magtatanggol ng ating bayan at magsasalita pa rin kami laban sa China. At pag ginawa man ng Amerika na udyukan tayo na sumama at kumampi sa Taiwan para sa digmaan o hidwaan ng China at Taiwan, titindig kami na hindi dapat madamay ang Pilipinas dyan. Mali ba yan? Yan po ay para sa kapakanan ng mamamayan at kapakanan ng sambayan. So, Julio Tabios is asking, bakit tahimik kayo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea? Hindi po kami tahimik. Ay, hindi po. No. Pinupuna namin po, ang sabi natin, non-war, non-aggression. Bakit? Ang West Philippine Sea po ay 5 million hectares ang equivalent niya. Ang pinag-uusapan po ay napakalawak na karagatan.
So kung inaangkin ng China yan, ayon sa inyong mga pananaw, ang dapat bang gawin ay git-gitin ang China instead na kausapin? Pero umaamin ka, Eric, na may pang-aabuso, pang-bubuli na ginagawa ang China. Yes, at pinupuna natin yon. Ang pangbobomba, ang mga laser at ang mga pangbubuliglig, yes. Pero hindi po ito katumbas ng pinatay Yeah. ng Amerika sa ating bansa na almost 1 million pala. Kinorek ako dito. The Filipino-American War, almost 1 million ang Pilipino na pinatay. Bisik-bisik ng tubig. Bisik-bisik ng tubig, tapos ikalab. Nagkundina ba tayo dyan sa mga pinatay na mga katutubo at mga ninuno natin ng Amerika at di sila nagpasori? At ang pinakawasak na syudad sa buong daigdig World War II ay ang Manila dahil binumba ng Amerika ng tudo-tudo. Hindi, ang China po ay mahigit 1 milyon ang pinatay sa kanila ng Hapon sa Manchuria. Pero sila ba ay nilusob nila ang Hapon? Hindi. Hinulugan ba nila ng bomba atomika ang Hapon? Hindi. 1 milyon ang pinatay ng Hapon sa Manchuria alone at pinagkagahasa ang kababayan at kabataan nila. That is recorded in history. So wag nating tingnan na ang China ay nang bubomba ng tubig. Hindi po sila ganon. At sa tingin ko, tamang aksyon, tamang calibration, tamang pahayag. Ang aming interes po ay para sa kapayapaan, hindi digmaan. At para sa mabuting ugnayan ng mga bansa. At hindi tayo nagpapadikta dapat sa sinumang dayuhan. Yun pong tindig ng SMNI. Yes, at patuloy naman talaga yung ginagawang pag-uusap. No? Ang iniiwasan natin itong mga kababayan, magkaroon nga ng unnecessary hatred towards China. Yes. Dapat maintain lang, di ba? Kasi nga, kaibigan nga ang dapat ang turing. Pero itong issue, hiwalay lang itong South China Sea issue na to, hindi siya pwedeng maging parang batayan kung bakit kung galit mo na ang buong China. Tama, yung kanang individual acts, dapat punahin. Pupunahin At natin. ginagawa po nating pamahalaan, di ba? Nagpapadala sila ng mga, di ba, ng diplomatic communication doon, kung ano ba dapat gawin. Pero kasi, kung ititingnan natin din, no, kung gaano ba to kalapit sa bawat Pilipino, kaya to be practical about this, di ba? Eh, kumpara pong mahal ng bilihin ngayon. Diba? Kung para po natin dito sa usapin ng NPA na ang dami pinapatay po sa mga Correct. kabundukan. Yan. Hindi ko sinasabing hindi ito importante. Kumbaga ba, yung sa pagbibigay po natin dito na sana yun din po ang una talagang nag-iingay ang ating pamahalaan, ay mas ma-appreciate ko po yun. At kumbaga ba, ginagawa ng ibang ahensya ng ating pamahalaan. Kumbaga pagdating kasi sa prioridad ka, Eric, ito lang yung napapansin ko. Yun talaga kasi yung parang direction ngayon. Di ba? Kahit sa mga misin, yun tinitingnan nila. Which is, yun yung sinasabi na merong warmongering. Yeah. Yun po yung ayaw natin. Ayaw po natin na magkakaroon po ng mentalidad na kahit ordinaryong Chinese siguro, baka magalit na po kayo. Hindi po ganun. Yun po yung iniwasan natin. Yung tinatawag niyo si Tatay Digong, si Presidente Oh, Duterte pati na ito, pati Maudigs. tayo nadamay dito, diba? Tatawagin siya na Maudigs. Sabi ko, ano yung Maudigs? Yeah. Yun pala Mao Zedong Digong. Even dito yung magandang Pero ginagawa. para sa kanya yun. Ka-Eric, diba yung efforts no, ng Chinese Embassy na maganda yung ginagawa, pati yung pagbibigyan ng, Oo, ng ng Malaysia. Malaysia. So yun po yung hindi po dapat natin ginagawa. Are we anti-Americans? No. You're not. We are also critical of American relations to the Philippines, but we are not wholesale anti-Americans. Pero magbabatay tayo sa tamang nangyari na mga nangyayari at aktual na pangyayari. Hindi po tayo doon sa emosyon. Halimbawa, sinasabi ng Amerika na kailangan niyang idepensa ang Taiwan. Policy niya yun. Is the Philippines mandated also to join pag nagkaroon ng digmaan ng China, Amerika at Taiwan? Hindi. So bakit tayo makikiayon sa digmaan? Eh, pwede namang manawagan tayo ng no war in the region. Yun. Bakit? So kami ba ay hindi tututol kapag inangkin ng China ang mga teritoryo like Palawan o ano pa man? Tututol kami. Lalaban kami. Titindig kami. Pero calibrated in every action Yes. not to foment yung pagbibintangan ng former president na pro-China. Ang totoo po, hindi kay Digong nawala ang mga isla natin sa panahon po ni Pinoy. Sa panahon po nila, hindi kay Digong na nangyari na may nawalang isla. Ang ginawa ni Digong siguro, kung may weakness man ang government niya, hindi masyadong na-communicate ito properly sa taong bayan na ayaw niya magkaroon ng digmaan at kiskisan sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon natin, including China, kaya siya direktang nakikipag-usap sa China, but never niyang ibinenta at isinuko ang teritoryo natin. Ituro niyo kung sinuko niyang teritoryo natin. Correct. Also, si Teresita Coson, si Coson, yung anak niya, yung Schumart, she already sounded out, no, na itong anti-China na sentiment na nagiging bitter at
talagang nag-escalate is already hurting businesses. And for someone like Exactly, her Ma'am to Lorraine. talk like that, no, Exactly. na very quiet person yan, we really need to listen to that, no? So yung bumabalik talaga tayo sa basic pagdating sa yung hatred, kasi that's what racism is, no? That's what it is, it's Racism. hatred. So we have to watch out, no? Yes. Correct. That's correct, Klaro Eric. kami ha. Yes, kaya nga Hindi kami para sa digmaan. Yun. Ito, Komentar Eric, po meron nga natin ng tayong ilan- konti. Yun. Guys, ayun nga. Ay, tinalakay din nila yung sinasabing pro-China ka. Hindi po. Pro-America ka. Yun nga ang nagiging, ang nagiging issue ng bawat isa nating mga kababayan dito. Hindi po tayo pro-China o hindi tayo pro-America. Kagaya nga ng sinabi nila. Ginugulo lang ng mga taong yun. Mangilan-ngilan lang yun. Pro-China ka. Mao Digong. Meron ding mga nagko-comment sa akin dito, Mao Digong daw. Alam ko na yung Mao Digong kasi alam ko yung si Mao Zedong nung araw. Tinatalakay namin yun sa eskwelahan no, nung elementary kami. Yung si Mao Zedong. O ano yung history niya, kung sino yung Mao Zedong na yan. So, alam namin yun. Elementary pa lang ako, alam ko na yung istorya ng Mao Zedong na yan ng mga komunista sa China. Tapos, eto sigurado to, yung mga nagko-comment ng mga Mao Digong, mga nabalitaan lang na, si Mao Zedong yun. Kaya kinumpara ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na Mao Digong daw. Nakakatawa lang. So, tama na po yun. Eto nga, tingnan nyo, dito marami kayong malalaman na dito sa Laban Kasamang Bayan dahil ipinaliliwanag nila step by step kung ano yung totoong nangyaring history ng mga nakaraan na panahon. So yun po guys. So tigilan na po natin yung mga pagsusumbatan, pro-China ka, pro-America ka. Mahirap po yung ganon. So sana naman po matigil na yun. At tayong magkaisa na tayo. Kasi tayo lang ang nakatira dito sa Pilipinas eh. 'Di ba? Tayo yung araw-araw magkikita sa kalsada. Tapos mababalitaan natin yung mga ganyang paratang. Hindi na pwede. Kung pro-China ka, hindi na tayo dapat kumbaga, yung nagpa-fireworks. Yung fireworks na yun galing sa China, hindi po ba? Yun yung kanilang nakagisnan. Dahil nga pagtataboy ng mga masasamang espiritu. Sana naman po, tigilan na natin yung mga ganyan pro-China ka, pro-America ka. Hindi po. Wala pong pro-China, pro-America dito sa Pilipinas kasi kung tunay na nagmamahal kayo sa ating bansang Pilipinas, pro-Pilipino kayo. Yun po. Ituloy po natin. Meron pa po silang susunod na tatalakayin. Medyo mahaba-haba po ito pero very educational po. Tuloy po natin. Ang mga nagme-message din patungkol sa kanila din na hinaing patungkol sa ating patuloy na pinag-uusapan. Go. At ilan na lang dito sila, si Butch Godito. Pumahanga ako kay former President Marcos Sr. kasi binanggit niya when he was interviewed sa Amerika about sa, gaya ng binanggit mo, massacre. Massacre. Kinokondena ang ating senior Yeah. Magaling yun. Nakita ko Ganda yung ng speech na yun. Ang ganda. I heard that Sabi speech, niya, ganda. bakit kailangang lumuhod at makilimos ang aming mga war veterans? Yes. We fought the war that should have been your war. That was not our war, yung World War II. Yeah. At pati yung mga unang digmaan, binanggit ni Pangulong itrato niya man ng maayos ang mga Filipino veterans ng World War II. Yun ang punto ng texter na yan. Kaya nga ng tama yung message. nabanggit niya ka, Eric. We really have to be educated of what's happening right now. And for example na lang, hindi dapat tayo pwede magpadala gaya na lang na sinabi ng isa sa Philippine Coast Guard na opisyal patungkol sa ikaw, pag hindi ka nag-against sa China, ay hindi ka Mukhang napuna siya doon. Natras na yata yun. Yeah, Yung kaya tayo sa Twitter. Yes, Really, correct, that's Eric. good. Hindi na nakikita yata yun. Si Jay Tariela. Oo. Yan. Isa lang sa mga bagay ka, Eric. Ikaw, hindi dapat alam mo kung ano yung isa sa, yung mga binabanggit mong pahayag. Dahil ayan ang isa sa mga bagay na magtatanim sa mga Pilipino nangyari sa gobyerno. That is stabilization as well. What kind of leader is that? Kasi, yes, correct, ma'am. At kung ating titignan, gaya nga ng binabanggit ng ating Pangulo from the very beginning,
ay dagat lang yan. Tubig lang yan, isda. 5 million Nakapangisda naman hectares tayo. in front, Yeah. ha? Napakalawak yan. Dagat yan. Pero mas importante ang buhay ng mga Pilipino. Yun ang ating basihan. Yun yung doon natin babalansin ang mga bagay kung gaano ka-importante, kung ano ang mas mahalaga. Ang dagat ba o ang buhay? At pangalawa, gusto namin idugtong sa inyo dito. Nanalo tayo sa International Arbitration Court. Pero walang enforcement power yung desisyon na yun unless United Nations will support us and give us the UN Security Council resolution na i-enforce nila yung mga sinasabing na mga nagtatayo na mga bases doon ng China sa mga kabatuhan na ito. So tama si Rodrigo Duterte, anong ibig sabihin i-enforce ng Philippine government? Justice Carpio, anong ibig mong sabihin? Magpadala ng Navy and then takutin ng China na lumayas? Ano bang itsura nun? Konfrontasyon yun sa isang mga kabatuhan na wala naman tayo talaga, hindi na inaabot ng mga mangingisda yung lugar na yun. Precise. Ang tanong ni Pangulong Duterte, is the United Nations willing to convene the Security Council to enforce that decision? Wala, nada. May punto si Pangulong Duterte doon, huwag niyo siyang sisihin. Na parang binitawan niya ang UN arbitration or the International Court arbitration decision. Mali. Ang sabi niya, give us the enforcement power. Ang Amerika nga ayaw tumaya. Yakap nga ni Joe Biden si Xi Jinping. So si Xi Jinping ay traitor sa Amerika? Grabe nga ang pagtanggap. Royal na royal ang pagtanggap kay Xi Jinping ng Estados Unidos. But we never saw any single American people na nag-criticize kay Joe Biden at tinawag siyang bentador ng teritoryo, bentador ng interes ng Amerika sa pagyakap nila sa kay Xi Jinping. So my question, where is this coming from? Itong Yeah. pag-manipulate sa tao. Where is this coming from? US interest kasi ito, ma'am, sa region natin para ang bansa natin ay magalit at magsimpatya sa Amerika. Yun ang nakikita ko talaga na interest nila dito. Kaya nga sinasabi Gamitin na tayo na proxy ng kanilang mga operations against China. tulad ng sa mga nabanggit ng ilang foreign relations expert no, na baka maging next Ukraine nga tayo dito sa Asia kung kinapital talagang nila tayo. magpapatuloy tayo. Correct ka, Eric. At sa ating natitira ka, Eric, Ma'am Lorraine, meron tayong isang magandang naging pahayag din ng ating former president patungkol naman sa ICC. Sige, maganda If I rin yan. can Go. flash, pwede po natin i-flash ang video na ito. Pakita po. Do you feel being singled out? Because series of things happen, no? Like the custom thing filing of the case, you have the ICC, and now you have the SMNI. Well, Feel about it, and who would you say this? let me be very clear on this. Marcos has nothing to do with the ICC. It is the fucking ICC interfering in our private affairs in the sense that it intrudes into the sovereignty of the other nations. Yan ang ano dyan. Marcos, walang ano dyan. I'm not in any way dragging him into the picture. Wala. Matagal na yan, ICC na yan. Wala pa siya sa picture, nandiyan na yung ICC na yan. Kasi po, na-vlog ko na rin sa inyo. ICC is or wag na lang wag na natin bigyan ng importansya yung ICC. Let me just address the Filipino people for once. If there is anything that I did it was because I did it for my country. Kung ganyan lang ako. Ginawa ko para sa mga anak ninyo. Kayaan mo na yung ICC, kayaan mo na yung human pakialam sa kanila. Kung may ginawa man ako, kung tingin ng iba tama, kung tingin ng iba mali, wala akong pakialam. Basta ginawa ko para sa bayan ko, para sa mga anak ko. Diba? And you know that. I've been mouthing it on several occasions in the past. Okay guys, na-vlog ko na rin to eh.
na tunghayan nyo na lang yung mga nakaraan kong vlog. Yung huling vlog ko, patungkol dito sa ICC. So, yun nga, wag na natin problemahin nga daw yung ICC dahil alam na niya. Kahit dumating pa dito, kahit mag-sightseeing pa sila dito, mag-imbestiga sila dito, hindi iniinda ng ating dating Pangulong Duterte yun. So, dito ko na po tatapusin ang aking vlog, guys. Medyo mahaba-haba po yung naging talakayan. Nagsimula po yan sa naging 3 topic po tayo ngayon, guys. So, maganda po ang kinahinatnan at marami tayong natutunan, guys. Alam ko marami din kayo natutunan kung inyong sinubaybayan yung simula una hanggang itong tagpong ito dito sa ICC na to. So, ang sa akin lang po, guys, wag na tayong magbatikusan dito sa ating bansang Pilipinas. Kasi tayo lang yung dapat magmahalan. Yun po, guys. Kagaya po ng sinasabi ko sa aking mga vlog, ito po ay ang tao ay may simula at may katapusan. Hanggang dito na lang po, guys, at maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtunghay sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi nga ni DIY KKB Informative, ang tao po ay may simula at may katapusan. Salamat po. See you on my next vlog, guys.